Si Prinsesa Iguana. Noong unang panahon, sa lugar na may mga mahika at diwata, may nakatayong malaki at malawak na 7 kaharian. Ang kaharian ng mga diwata, mga higante, mga sirena, lahat ng klase ng mga hayop, mga dragon, mga lamandagat at mga tao. At kaya naman, tinawag nila itong kaharian ng Avion. Isa lang ang namumuno sa kaharian, ang hari. Lagi niya sinusubukan na makakaya niya bilang namumuno, pero lagi na lang nagkakaroon ng mali. Kamahalan, napupuno na po ng putik ang piitan ng mga dragon. Siguradong gawa po yun ng mga higante. Ay, malala na talaga ang away ng mga higante at dragon. Magbibigay lang to ng takot at pag-aalala sa ibang kaharian. Kamahalan, nabasa ko na po ang mangyayari sa hinaharap. Mayroon pong isang tao na nakatakdang mamuno ng kaharian ng Avion at ibabalik niya ang 7 kaharian sa kaayusan. Ay, mabuti naman. Nagbigay ka ng mabuting balita. Sino ba siya? Ang pinakabata mong anak, si Prinsipe Jacob. Pero para makamit niya ito, kailangan niya munang pakasalan si Prinsesa Iguana. Ano? Nasa malayong kaharian ng hayop si Prinsesa Iguana. At oo, isa siyang iguana. Nasa alamat na dating isang tao si Prinsesa Iguana. Pero dahil isinumpa siya, nagiging isang iguana siya tuwing umaga. Sa tuwing gabi naman, babalik siya sa dati niyang anyo bilang isang tao. Binisita ng hari ang kaharian ni Prinsesa Iguana at sinabi sa kanya ang makakabuti sa buong kaharian. Importante ang pagpapakasal ng prinsesa at ang kanyang anak. Dahil sa paniniwala ng prinsesa sa mga manghuhula, pumayag siya ng malugod dito. Narinig niya ang tungkol sa tadhana ng prinsipe at ikinarangal niya ang maging parte nito. Isang maayos at mapagmahal na lider si Prinsipe Jacob. Nang malaman niya na kailangan niyang pakasalan ng prinsesa para sa ikabubuti ng kaharian, pumayag siya ng walang tanong-tanong sa kanyang ama. Hindi nagtagal, dinaos ang kasal. Pero hindi masaya rito ang prinsipe. Prinsipe Jacob? Ako nga. Mukhang naliligaw ka pa yata, Binibini. Sa katunayan, pribadong kwarto namin ito ng asawa ko. Si Prinsesa Iguana. Kung ganon, nasa tamang lugar lang pala ako. Napagtanto ni Prinsipe Jacob na ang magandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang palang napangasawa, si Prinsesa Iguana. Dahil sa sumpa, bumabalik sa pagiging tao ang prinsesa tuwing gabi. Prinsesa? Naku, napakaganda mo namang prinsesa. Sabihin mo sa akin kung ano ang sumpa at tatapusin ko yun. Hindi ka na maging iguana kahit kailanman at maging prinsesa ko habang buhay. Prinsipe, isinumpa ako ng mahiwagang nilalang dahil sa nagawa ko na mali sa isang iguana. Bakit mo nagawang pagmalupitan ang isang hayop? Sa tingin mo ba, nakakalamang ka sa kanila dahil lamang isa kang tao? Ha? Isusumpa kita! Magiging isa kang iguana sa umaga at mawawala lang ang sumpang ito kapag may isang taong aruganteng katulad mo ang tatanggap at magmamahal sa'yo. At kahit pa mayroong kang balat na katulad ng sa isang iguana. Napakasama ng ginawa niya sa'yo. Kailangan ko agad makita ang nilalang na yon at sasabihin ko sa kanya na alisin niya ang sumpa. Hindi, kamahalan. Hindi ko siya sinisisi. Kasalanan ko ang pagiging malupit ko sa iguana na yon. Kada araw tuwing nagbabago ako ng anyo bilang isang iguana, nakikita ko ang mundo sa mga mata ng nilalang na ito. Napakaraming tao ang nagmamalupit sa mga hayop. At para saan? Dahil ba kaya natin? May kaluluwa ang bawat nilalang. Dapat lang natratuhin sila ng may respeto. Ang saktan at tratuhin ng masama ang bawat hayop ang nagpapakita ng kahinaan ng tao. Pinaliwanag ng prinsesa kung paano siya tinanggap sa kaharian ng mga hayop at ginawa siyang prinsesa sa kabila ng kanyang sumpa. Naiintindihan ko, prinsesa, pero napakaganda mo bilang isang tao. Gagawin ko ang lahat para masira ang sumpa. Bakit ba hindi mo maintindihan, Jacob? Kailangan mo lang tanggapin ang lahat ng tungkol sa akin. Kung saan-saan naghanap ang prinsipe ng makakaalis sa sumpa ni Prinsesa Iguana. Hindi niya ito pinapansin tuwing umaga at kinakausap niya ng buong gabi sa anyong tao nito. Di nagtagal, nakaramdam ng kabiguan ng prinsipe sa pagkakaroon ng asawang iguana. Pinagtatawanan na siya ng mga tao sa kaharian niya.
Isang iguana? Kawawang prinsipe. Ay. Sa wakas, isang gabi, sumilip ang prinsipe sa kanyang silid. At nakitang natutulog ang prinsesa sa anyong tao nito. Kumuha siya ng kapirasong balat sa prinsesa. Ah! Naku, hindi! Prinsesa! Niloko mo ako, Jacob. Hindi mo matanggap ang balat ng asawa mo? Paano kapag kakatiwalaan ng kaharian ng avyon? Hindi kita mapapatawad, Prinsipe Jacob. Hindi na makakabalik sa pagiging tao ang prinsesa. Dahil wala sa kanya ang balat ng iguana. Naglaho siya sa palasyo at nalungkot si Prinsipe Jacob. Lumipas ang buwan at lumala ang sitwasyon sa kaharian ng avyon. Sinusubukan ng prinsipe ang lahat ng magagawa niya sa kaharian, pero hindi pa rin ito sapat. At dahil naglaho ang prinsesa, nalulungkot ang prinsipe sa mga alaala at pagmamahal na iniwan nito sa kanya. Pumunta ka sa kubo ng Baba Yaga, iho. Tutulungan kanyang maibalik ang asawa mo. Isang mangkukulam si Baba Yaga na nakatira sa misteryosong kagubatan. Hindi siya sakop ng kahit anong kaharian at mayroong alamat na siya ang kinakatakutang mangkukulam. Bueno, hiling ko ang kaayusan sa kaharian ng avyon. At kung ang maibalik ang iguana ang paraan, tutulungan kitang maibalik siya. Pero, kailangan mo munang malampasan ang pagsubok. Lumibot ka rito at kailangang makumbinsi mo ang bawat nilalang na makikita mo na may layong 50 metro na sumama pabalik sa'yo. Tandaan mo, may kaluluwa ang lahat ng nilalang katulad mo. Kaya kung magmamalupit ka sa kanila, hindi sila sasama sa'yo. Umalis at naglakbay si Prinsipe Jacob. Sa daan, nakakita siya ng mga hayop na hindi niya gusto at kinakatakutan niya. Pero hindi niya ito itinaboy dahil gusto niyang maibalik ang prinsesa. Kamusta, Ginoong Skunk? Kailangan ko ng tulong mo. Sasama ka ba sa akin pabalik sa kubo ni Baba Yaga? Ay, sinubukan ni Prinsipe Jacob ang lahat para kausapin ang bawat hayop. Nag-ipon ng lakas ng loob si Prinsipe Jacob at nagpatuloy sa paglalakbay sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik siya sa kubo kasama ang lahat ng mga hayop. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit pinasama mo silang pabalik dito. Para mamuno ng 7 lupain, kailangan makita ng pinuno ang lahat ng nilalang ng pantay-pantay at may respeto. May natutunan ako rito, pero bakit hindi nila ako sinasaktan? Dahil hindi naman sila mga totoong nilalang. At gano'n na lang, para naging makinang na alikabok ang mga hayop at naglaho sa kubo. Magiging hari ka, Prinsipe Jacob. Mapapagsama mo ang 7 lupain. Hindi kita mapapadala sa mga ahas at alakdahan ng walang proteksyon. Mapanganib silang mga nilalang. Pero natutunan mo ang pagkakamali mo. At ngayon, oras na para makuha muli ang tiwala ng asawa mo. Gagawin ko po ang lahat para maibalik ang tiwala niya sa akin. Dapat pumasok siya rito bilang isang kalapate. Hawakan mo siya ng may pagmamahal. Gagawin ko po. Sandali lang, Prinsipe. Mula sa kamay mo bilang isang kalapate, magbabago siya ng anyo. Kailangan mo siyang tanggapin at mahalin kahit anuman ang maging itsura niya. Kaya mo bang gawin yon? Gagawin ko po ang lahat para sa kinabukasan ng kaharian at maging karapat-dapat para sa prinsesa bilang asawa niya. Bigla namang may pumasok na kalapate. Napakaganda nito. Nang hawakan ito ng prinsipe, nagbago ito at naging isang palaka. Nakangiti pa rin siya. Nang maging dragon, hindi niya ito binitawan. Naging serena, nanindigan pa rin siya. Naging higante, isang alimango, at ang panghuli naging iguana. Naluwa ang prinsipe nang makita niya ang iguana na naging asawa niya. Nilapag niya ang iguana sa mesa at nagbigay respeto rito. Nawala na ng tuluyan ng sumpa sa prinsesa na matutunan siyang tanggapin ng buo ng prinsipe. Bumalik na si Prinsesa Iguana sa pagiging tao. Magaling! Nasira mo ang sumpa, Prinsipe Jacob. Binigay ni Baba Yaga ang kanyang kabayo sa magiging hari at reyna ng avyon at nagpaalam. Pagbalik sa kaharian, sinulubong sila ng may pagdiriwang at pagmamahal. Kinoronahan siya bilang hari, kasama si Prinsesa Iguana. Nagdiwang ang 7 kaharian sa koronasyon ng kanilang hari at reyna. Hay, ang dami nating natutunan, Prinsipe.
Oo, tama, prinsesa. Na pwede rin palang matakot sa mga hayop ang isang matapang na prinsipe.